Camille, si Marie ang pinagsabihan ni Kikay sa ginawa ni Karen, right? Bakit may mga tao na hindi kayang diretsong kausapin ng kaibigan nila kapag may tampo o galit? Basically, di ba, pag may tampo or galit, nandito na yung sinasabi natin na yung fear ng reaction ng kaibigan. Definitely, syempre, parang, naku, baka mamaya kung ano talaga, offensive ba, may mga pagkakataon na ganito. And then there's a possibility din na, syempre, baka magigilty tayo dahil kasi na may misinterpret yung pag-decode natin ng mga messages na yun. Kagaya sinabi nga na magkakapera ka dito. Pero pag sinabi kasi magkakapera dito, tignan nyo rin yung sitwasyon, kailan niya sinabi yung magkakapera, inuman yun eh. So paano ka magkakapera sa inuman? Di ba yun? Unless na sinabi mo, uy, racket tayo, mag-e-extra tayo sa pelikula. Di ba? Iba yun. Magkakapera tayo. So, nakikita natin dito na it's either ikaw pwede kang mag-guilty or nahihiya ka pag nag-uusap na tayo pagdating sa ganyan, kaya hindi mo madiretso yung mga sasabihin nyo. So, pero sana dito, sa pagkakataon ito, Ate Kuring, sana maintindihan din ni Karen na kumisan, kung tayo, nagbibigay tayo ng ganong klaseng salita, palagi kasing merong double meaning yun eh. Lalo na yung sinabi mong gusto kang ilabas. Ba't mo sasabihin na gusto kang ilabas? So, ibig sabihin, kahit hindi mo sinasabi na nagbubugaw ka, gusto mo maging tulay. Pag naging tulay ka, there's a tendency na imposible na gagawin mo yun ng ganun lang. Merong ulterior motive at merong motibo na gusto rin magkapera. So sana tignan mo maigi yung sitwasyon para sa ganun hindi kayo magkakagulo at magkakaintindihan kayo ng tama talaga. Mabuti na lang, Marie, si Kikay may sariling isip, no? Yes. Kahit bata pa, alam din naman niya yung tama at mali. Dr. Love, ano yung intention tingin mo dito? Dalawang phrase ang napon ako. Ang storya, inaanihan mo siya, iinom, no? May magi-sponsor ng inuman. Yun, nakakaduda na yon. Ang lalaki ang magi-sponsor ng inuman. Pag kami nag-sponsor ng inuman, naghahanap kami ng kapalit. Tama po yun. Kahit sa kapwa namin lalaki. Now, dalawang phrase. Gusto kang ilabas. Second phrase, magkakapera ka. Ano ibig sabihin? Ang unang dating sa akin, ibinebenta mo ang tinamaan ng kulog na ito. Gusto kang ilabas. Dumaan sa akin para sabihin sa iyo, gusto kang ilabas. At kung sasama ka, magkakapera ka. Ngayon, ang lusot mo, tuturuan kanyang magbenta ng banana Q at kamote Q, turon. That's beside the point. Ang punto rito, yung paraan mo ng pagpapahayag mo, sumasablay. May mali siya. At naniniwala ako, may mali siya ang text. Sa likod ng text na ito, nandun ang intensyon ng isang lalaking sinasapian ng diablo na gustong maka-score at i-scorean ng batang 20 o 20 anyos lamang. Sa mata ng Diyos at ng simbahan, ang pagbubugaw ay kapantay ng prostitution, ng pagbebenta ng laman. Kung gaano kalalim ang kasalanan ng pagbebenta ng laman, ganun din kapantay ang kasalanan ng nagbubugalo. Kasi dahil sa iyo, na baon sa kasalanan ang isang babaeng nagbenta ng laman. So, dapat ingatan natin ang pakikisama natin sa ating kabarangay, sa ating community, lalo sa ating kaibigan, dahil ikaw ang aasahan niya na magprotekta sa kanya. Ate Kuring? Ayun. Malinaw, no? Yung paghimay ni Dr. Love. Okay, Attorney Lorna. The fact na hindi komportable si Kikay, nasa lugar na siyang magreklamo, tama? Tama. Tama ba yun? Okay. Tama, because it is yung feeling ng recipient, no? Hindi yung intention ng giver. At saka, idadagdag ko lang, miski na 20 years old na si Kikay, meron siyang guardian. She may not be, kasi ang definition ng minor is 18 and below, no? Sa batas natin. 20 years old siya, pero hindi siya gainfully employed. Hindi siya, nakikitira siya, at ikaw ang bale si Ate Marie ang guardian. Kung good ang intention mo at gusto mo lang imbitahin, dapat dumaan ka sa guardian niya. Ano ba naman yung sabihin,
Ate Marie, pwede bang ilabas namin si Kikay? Kakain lang kami o inom lang kami, no? Kasi ganun dapat ang paraan para hindi ka suspetsahan. Ngayon, ang dapat din, tignan natin yung pananaw kasi sinasabi nila yung prostitution, krimen, ano? Ang krimen doon, yung nagbebenta, yung pimp, yung bugaw. Pero yung prostitute, iba na ang pananaw ng batas. The prostitute himself, is a victim. She or he is not a criminal. So, hindi dapat binibigyan ng penalty yung nagbibenta ng sarili. Kasi victim yan ng poverty, ng family situation, etc., etc. Pero talagang ang heinous crime, yung nambibenta. At pag minor ang involved, walang presumption of innocence. The presumption is one of guilt. Ikaw dapat, yun lang ang batas. Pag mga batas concerning children, kagaya ng may kasama kang adult ka, may kasama kang bata, no? Ang presumption yan. Bakit may kasama kang bata sa bar? Ang presumption yan, pedophile ka or pimp ka. Ikaw mag-prove ng innocence mo. Hindi siya kailangan mag-prove ng guilty ka. Yan ang batas. Ayun. Kailangan natin magdahan-dahan sa ating mga... Naku, lalo na yung mga tinetext natin kasi nagagamit ng ebidensya. Di ba, no?